Tanong ko lang sa inyo mga katropa. Ilang beses mo nang binali ang likod mo, ibinigay ang buong lakas mo para lang maibato ang pain mo sa pinakamalayang parte ng tubig. Tapos, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, umuwi kang walang huli. Nakakapagtaka, hindi ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dambuhalang isda na matagal mo nang hinahanap ay wala pala sa gitna, kundi nasa mismong paanan mo lamang magtatago? Oo, tama ang narinig ninyo. Madalas nating iniisip ng pinakamalaking isda ay nasa pinakamalalim at pinakamalayong bahagi. Pero ito ay isang malaking kasinungalingan na nagpapabokya sa napakaraming mangingisda. Sa video na ito, babasagin natin ang nakasanayang paniniwala. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ang pagpilit na bumato sa malayo ay madalas na pag-aaksaya lamang ng oras. Alamin natin kung bakit ang mga bihasang mangingisda ay tahimik, na kumukuha ng malalaking huli sa gilid lamang, habang ang iba ay abala sa paligsahan ng paramihan ng distansya. Pusta ko, pagkatapos mong mapanood ito, hindi ka na muling babato ng basta-basta. Handa ka na bang malaman kung bakit ka madalas umuwing walang dala? Bago tayo pumasok sa malalalim na detalye, kailangan muna nating intindihin kung bakit ganito ang naging kultura natin sa pangingisda. Simula pa nung mga bata tayo, kapag nanonood tayo ng mga mas nakatatandang mangingisda, ang palagi nating nakikita ay ang pagmamalaki sa kung sino ang may pinakamalayong bato. Para bang may paligsahan ng pagkalalaki sa bawat pag-ugoy ng pamingwit. Kapag umabot sa gitna ang tingga mo, pakiramdam mo ay isa ka ng profesional. Dahil dito, nakatanim na sa isip ng bawat isa na ang tagumpay sa pangingisda ay nasusukat sa haba ng ibinato. Iniisip natin na ang mga maliliit na isda ay nasa gilid, kaya lohikal lang isipin na ang mga dambuhala ay nasa malayo, kung saan tahimik at malalim. Kaya naman, taon-taon, dekada-dekada, ginagawa ng mga mangingisda ang iisang pagkakamali. Bumibili tayo ng mga mahahabang pamingwit at mabibigat na tingga para lang maabot ang pangarap na isda sa gitna. Ngunit sa paggawa natin nito, nakakaligtaan natin ang pinakapangunahing batas ng kalikasan kung saan at paano naghahanap ng pagkain ang mga isda. Panahon na para baguhin ang nakasanayan. Pag-isisipan ninyo ang ganitong eksena. Isang maaliwalas na umaga, kadarating mo lang sa paborito mong lawa o ilog. Tahimik ang paligid, may kaunting hamog pa sa ibabaw ng tubig. Ang unang instinct mo bilang isang mangingisda ay ihanda ang gamit, ikabit ang pinakamabigat na tingga at buong lakas na ibato ang iyong pain patungo sa kalagitnaan. Titignan mo ang iyong pamingwit at buong pagmamalaki kang uupo, nagaantay na may humila rito. Pero habang nakatingin ka sa malayo, hindi mo napapansin ang maliliit na paggalaw at pagtalon ng mga maliliit na isda malapit sa mga damo sa mismong paanan mo. Ito ang unang hakbang kung saan marami sa atin ang nagkakamali. Hindi natin binabasa ang tubig sa harap natin bago tayo magpasya kung saan ihuhulog ang pain. Ang pagbato agad sa malayo, nang walang obserbasyon, ay parang pagpasok sa isang madilim na kwarto ng nakapikit. Nilalagpasan natin ang pinakamagandang pwesto dahil lang sa nakasanayan nating paniniwala na ang malaki ay laging nasa malayo. Ang pangalawang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang konsepto ng hapagkainan ng mga isda. Sa ilalim ng tubig, ang mga gilid o ang mismong paanan natin ay nagsisilbing pinakamalaking buffet table. Bakit kamo? Dahil nandito ang mga insekto na nahuhulog mula sa mga puno. Nandito ang mga maliliit na palaka, mga suso, at iba pang mapagkukunan ng pagkain na tinatangay mula sa pampang. Ang gitna ng lawa o ilog ay madalas na parang isang disyerto na walang masyadong istruktura o pinagtataguan ng pagkain. Kaya kung ikaw ay isang dambuhalang isda na kailangang pakainin ang sarili para mabuhay, saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa disyerto kung saan kailangan mong lumangoy ng malayo para lang makahanap ng makakain? O tatambay ka sa gilid kung saan ang pagkain ay kusa na lamang nahuhulog sa bibig mo? Kung titingnan natin sa ganitong pananaw,
napakalinaw na ang gilid ang pinaka-practical na lugar para manghuli. Ang isda ay sumusunod sa pagkain, kaya dapat sumunod din tayo kung saan sila kumakain. Basagin natin ang matagal ng paniniwala na ang malalim na tubig ay laging katumbas ng malaking isda. Maraming mangingisda ang nag-iisip na ang mga dambuhala ay laging nagtatago sa pinakamalalim na hukay ng lawa buong araw at gabi. Ang totoo, ginagamit nila ang malalim na tubig para magpahinga at magtago sa matinding init ng araw. Ngunit hindi sila kumakain doon. Pagdating ng oras ng kanilang paghanap ng makakain, umaahon sila mula sa malalim na bahagi at pumupunta sa mga mababaw na gilid. Ang tawag dito ng mga dalubhasa ay mga patrol routes o ruta ng pagpapatrolya. Umaikot ang mga malalaking isda malapit sa pampang para manghuli ng mas maliliit na isda na nagtatago sa mga halaman o bato sa gilid. Kaya kung laging nasa gitna at malalim ang pain mo, para ka lang nag-aalok ng pagkain sa taong natutulog. Hindi nila papansinin ang pain mo dahil wala sila sa mode ng pangangaso habang nasa malalim na lugar. Isang malaking salikte ng temperatura ng tubig na madalas nating binabalewala. Tuwing umaga, lalo na kapag medyo malamig ang panahon, ang pinakaunang umiinit na bahagi ng tubig ay ang mga mababaw na lugar sa gilid. Dahil dito, ang maliliit na isda at iba pang pagkain ay pumupunta sa gilid upang magpainit. At alam nyo na kung ano ang kasunod kapag nagkumpulan ang maliliit na isda. Susunod ang mga naglalakihang mandaragit na isda. Gagamitin nila ang pagkakataong ito para manghuli habang abala sa pagpapainit ang kanilang mga biktima. Kung ikaw ay nasa dalampasigan o pampang at patuloy kang nagbabato ng napakalayo, nilalagpasan mo ang mismong lugar kung saan nagaganap ang labanan. Naiwan ang pain mo sa malamig at malalim na tubig na inalisan na ng mga isda. Ang matalinong manging isda ay marunong makiramdam sa temperatura at alam kung saan unang tatama ang sinag ng araw upang doon itutok ang kanyang atensyon. Tingnan natin ang mga istruktura. Gustong-gusto ng mga isda ang istruktura dahil binibigyan sila nito ng proteksyon at magandang lugar para mag-ambush ng biktima. Ano ba ang mga istruktura nito? Ito ay mga nakalubog na puno, mga malalaking bato, mga kumpul ng damo, at mga biglaang pagbaba ng lebel ng lupa. Kung magmamasid ka ng maigi, karamihan sa mga istrukturang ito ay matatagpuan sa mismong gilid ng pampang, ilang hakbang lamang mula sa kung saan ka nakatayo. Sa gitna ng ilog o lawa, madalas ay patag lamang ang ilalim nito at puro putik. Ang mga malalaking isda ay hindi tatambay sa patag na lugar kung saan madali silang makita. Mas pipiliin nilang magtago sa ilalim ng nahulog na sanga ng puno malapit sa pampang. Naghihintay lang ng dadaan na maliliit na isda bago umatake ng mabilis. Kaya bago ka bumato sa malayo, silipin mo muna ang mga nakalubog na kahoy o bato malapit sa iyo, dahil malamang may nakatambay na halimaw dyan. Pag-ususapan naman natin ang pinakamadalas nating maging pagkakamali kapag dumadating sa lugar ng pangingisda. Ang sobrang ingay. Dahil nga ang iniisip natin ay babato tayo ng malayo, hindi tayo nag-iingat sa paglalakad sa pampang. Nagmamartsa tayo na parang sundalo, nagbababa ng mga gamit ng malakas, at minsan ay nagkukulitan pa sa gilid ng tubig. Ang hindi natin alam, ang mga yabag ng ating mga paa sa lupa ay nagdudulot ng malalakas na pagyanig na nararamdaman ng mga isda sa ilalim ng tubig. At dahil nga naroon sila sa mismong paanan natin para maghanap ng pagkain, tayo mismo ang nagpapalayas sa kanila dahil sa ginagawa nating ingay. Bago pa man dumapo ang ating pain sa tubig, nagkumpulan na palayo ang mga malalaking isda na sana ay madali nating nahuli kung tayo ay naging maingat at tahimik lamang sa ating paglapit. Ang isda sa gilid ay napakasensitibo sa anino at ingay. Kung pag-aaralan natin ang kilos ng mga predator o mga istang mandaragit, makikita natin kung paano nila ginagamit ang pampang bilang isang sandata.
Ang isang malaking isda ay hindi basta-basta hahabol sa kanyang biktima sa gitna ng malawak na tubig dahil ito ay nakakapagod at madaling makatakas ang biktima sa kahit anong direksyon. Ang ginagawa ng mga matatalinong predator na ito ay itinataboy nila ang mga maliliit na isda patungo sa pampang o gilid. Kapag na-corner na nila ang biktima sa mababaw na lugar kung saan wala na itong maatrasan, doon sila aatake. Ito ang dahilan kung bakit minsan nakakakita tayo ng mga maliliit na isda na nagkakagulo at tumatalon sa gilid ng tubig. Mayroong malaking nagpapakain sa ilalim nila, at kung ikaw ay abala sa kakatingin sa pain mo na nasa gitna ng lawa, papalampasin mo ang napakagandang oportunidad na ihulog ang iyong pain sa mismong lugar kung saan nagwawala ang mga isda sa paghahanap ng makakain. Sino sa inyo ang nakaranas na ng ganitong sitwasyon? Nakaupo ka buong araw, walang kumakagat sa pain mo na nasa kalagitnaan ng tubig. Dahil nainip ka na o uwi na, sinimulan mo ng paikutin ang iyong reel para bawiin ang linya. Mabilis ang pag-ikot mo at nan malapit na ang pain mo sa gilid, ilang talampakan na lang mula sa dulo ng pamingwit mo, biglang may sumagpang ng napakalakas na muntik nang bumitaw ang pamingwit sa kamay mo. Nangyayari ito dahil minsan, sinusundan ng malaking isda ang pain mo mula sa malayo, ngunit nagdadalawang isip pa itong kagatin. Ngunit kapag nakita ng isda na papalapit na ang pain sa pampang at paahon na, iisipin nito na tatakas na ang kanyang biktima, kaya mapipilitan itong umatake sa huling pagkakataon malapit sa gilid. Pinapatunayan lamang nito na ang aksyon ay madalas na nangyayari sa mga huling sandali ng pagbawi mo ng linya, malapit sa mismong paanan mo. Nakakatuwang isipin ang sikolohihan nating mga mangingisda. Nakaprograma na sa ating mga mata na laging tumingin sa horizon o sa malayo. Para bang may isang hindi nakikitang linya sa gitna ng tubig na nagsasabing nandoon ang kayamanan. Dahil sa pag-iisip na ito, binabaliwala natin ang mga pinakahalatang senyales na nasa harapan na natin. Hindi natin napapansin ang mga bula na lumalabas mula sa putik sa tabi natin na senyales ng isdang naghahanap ng pagkain sa ilalim. Hindi natin nakikita ang paggalaw ng mga halaman sa tubig na tinatabig ng malalaking isdang dumadaan. Ang pagbato ng malayo ay naging isang pampalubag-loob na pakiramdam na ginawa natin ang lahat ng ating makakaya. Ngunit ang totoong pagkaunawa sa pangingisda ay nagmumula sa pagpansin sa mga maliliit na detalye na kadalasang nangyayari ilang metro lamang mula sa ating mga paa. Kailangan nating sanayin ang ating mga mata na tumingin muna ng malapit bago sa malayo. Lalo na kapag panggabi ang pangingista mo, ang batas ng pagbato ng malayo ay lalong nagiging walang saysay. Sa gabi, ang mga malalaking isda ay nagiging mas matapang. Nawawala ang takot nila sa mga ibon at sa mga tao dahil madilim. Dahil dito, mas lumalapit sila sa napakababaw na bahagi ng tubig para mangaso. Kung minsan, ang lalim ng tubig na pinupuntahan nila ay halos hindi na sapat para takpan ang likod nila. Nakakarinig tayo ng mga malalakas na pagsabog ng tubig sa gilid tuwing gabi dahil diyan nangyayari ang tunay na aksyon. Kung patuloy mong ihuhulog ang iyong pain sa kalagitnaan habang nagiinuman kayo sa pampang tuwing gabi, sinasayang mo lang ang pagkakataon mo. Ang pain mo ay dapat nakapwesto sa mga gilid-gilid, malapit sa mga bato o damo, kung saan malayang naglalangoy at naghahanap ng hapunan ang mga isda na nagtatago noong may araw pa. Isa pang aspeto na madalas hindi naiintindihan ng marami ay ang epekto ng hangin sa tubig. Kapag malakas ang hangin, itinutulak nito ang ibabaw ng tubig papunta sa isang direksyon. Karaniwan ay patungo sa isang pampang. Kasama sa pagtulak na ito ang mga maliliit na insekto, plankton, at iba pang organikong material na nagsisilbing pagkain ng mga isda. Susundan ng mga maliliit na isda ang pagkain ito papunta sa gilid kung saan umiihip ang hangin. At syempre, ang mga malalaking isda ay susunod din sa mga maliliit na isda. Ang tawag dito ay epekto ng windward shore. Imbes na piliting labanan ang hangin at bumato sa gitna,
Mas mainam na humanap ng pampang kung saan tumatama ang mga alon na ginagawa ng hangin. Minsan, ang pagkain ay naiipon sa mismong paanan mo at nandoon ang lahat ng isda, naghihintay lang ng anumang pagkaing dumarating. Ang pagbato ng malayo ay nangangailangan ng mabibigat na gamit. Kailangan mo ng mabigat na tingga para umabot sa target na distansya. Ang problema sa mabigat na tingga ay nawawalan ka ng abilidad na maramdaman ang mga maiingat na kagat ng isda. Madalas, ang mga dambuhalang isda ay matatalino at hindi nila agad nilulunok ang pain. Tinitikman muna nila ito. Dahil napakabigat ng tingga mo at napakahaba ng linya mo, hindi nakakarating sa pamingwit mo ang senyales na may kumakagat na pala. Bago mo pa mapansin, naubos na ang pain mo o nailuwanan ng isda ang kawil. Kung ikaw ay nangaging isda malapit lamang sa iyong kinatatayuan, maaari kang gumamit ng mas magaan na tingga o kahit walang tingga. Dahil dito, magiging napakasensitibo ng linya mo at mararamdaman mo ang bawat paggalaw o paglapit ng isda sa iyong pain. Ang pagiging malapit ay nagbibigay ng mas pino at mas kontroladong paglalaro sa iyong pamingwit. Hindi rin natin maitatanggi na minsan, ang pangingista ay napaghahalo natin sa ego o pagmamayabang. Kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan, may hindi sinasadyang kompetisyon kung sino ang may pinakamagandang makina, sino ang may pinakamahal na pamingwit, at sino ang kayang ibato ang pain sa pinakamalayong direksyon hanggang sa kabilang pampang. Gusto nating makarinig ng papuri mula sa mga kasama natin kapag narinig nila ang lakas ng ikot ng ating reel sa pagbato. Pero tatanungin ko kayo, nandyan ba kayo para magpasikat sa isa't isa o nandyan kayo para makahuli ng isda? Kung hahayaan natin ang ating ego ang magdikta ng ating diskarte, mas madalas tayong uuwing bokya. Walang pakialam ang isda kung gaano kamahal ang gamit mo o gaano kalayo ang kaya mong ibato. Ang tanging pakialam nila ay kung nasaan ang pagkain nila. At kung ang pagkain nila ay nasa ilalim ng punong kinatatayuan mo, doon mo dapat ibagsak ang pain. Kung pamilyar kayo sa tinatawag na drop-off, ito yung biglang pagbaba ng level ng lupa sa ilalim ng tubig. Mula sa mababaw, biglang magiging malalim. Ito ang isa sa pinakamagandang lugar para abangan ng mga isda dahil ginagamit nila itong parang pader para makapagtago at makapanghuli. Ang hindi napapansin ng karamihan, ang unang drop-off na ito ay kadalasang matatagpuan 2 o 3 hakbang lamang mula sa pampang na iyong inuupuan. Kapag ibinato mo ang iyong pain ng napakalayo, lumalagpas ka sa unang drop-off at napupunta ang pain mo sa malawak at patag na ilalim. Sinasayang mo ang pinakamalaking pagkakataon na mapatapat ang pain mo sa pinagtataguan ng mga predator. Kung ibabagsak mo lang ang pain mo ng ilang metro mula sa gilid at hahayaan itong gumulong pababa sa drop-off, tiyak na may malaking bibig na sasalubong dyan. Ang pag-unawa sa topografiya sa ilalim ng tubig na malapit sa iyo ay isang malaking kalamangan. Bigyan natin ng pansin ang natural na takip o camouflage na ibinibigay ng pampang. Ang mga puno na nagbibigay ng anino sa tubig, ang mga halaman na nakalawit sa ibabaw, at ang mismong pader ng pampang ay nagbibigay ng kadiliman sa ilang bahagi ng tubig. Ang mga malalaking isda ay ayaw sa sobrang liwanag dahil madali silang makita ng kanilang biktima at nakakasilaw ito. Kaya naman mas pinipili nilang magpahinga at mag-abang ng pagkain sa ilalim ng mga anino na ito na nasa gilid lamang ng ilog o lawa. Kung ang pain mo ay nakabilad sa gitna ng tubig na tinatamaan ng matinding sikat ng araw, asahan mong walang malaking isda ang magtatangkang lumabas mula sa kanilang komportableng anino para lang kunin yon. Sa halip, ibato mo ang pain mo malapit sa mga ugat ng puno o sa ilalim ng mga gumagapang na damo sa gilid. Naroon ang mga nagkukubling halimaw na naghihintay lang ng dadaan. Kailangan din nating isaalang-alang ang pagkonsumo ng enerhiya ng mga ista. Ang isang dambuhalang ista ay may malaking katawan na nangangailangan ng maraming pagkain upang mapanatili ang enerhiya. Kung palagi silang lalangoy ng mabilis sa gitna ng malawak na tubig para lang makipaghabulan sa mga maliliit na ista,
mauubos ang kanilang lakas at mas madalas silang magugutom. Ang kalikasan ay nagturo sa kanila na maging matalino at tipirin ang kanilang enerhiya. Ang diskarte nila ay maghanap ng magandang pwesto malapit sa pampang kung saan may daloy ng tubig o may istruktura at maghihintay na lamang sila na may mapadaang tangang biktima. Wala silang kahirap-hirap na bubuka ng bibig at lulunukin ang pagkain. Kaya kapag inihulog mo ang pain mo sa kalagitnaan, pinipilit mo silang lumangoy ng malayo at gumamit ng enerhiya, bagay na madalas nilang tinatanggihan. Gusto nila ng madaling pagkain at yun ay matatagpuan malapit sa kanilang pinagtataguan sa gilid. Ngayong naiintindihan na natin na ang isda ay nasa gilid lamang, ang susunod na tanong ay, paano tayo lalapit nang hindi sila natatakot? Ito ang tinatawag na stealth approach. Imbes na tumayo ka ng tuwid sa mismong gilid ng pampang kung saan kitang-kita ang aninumo ng mga isda sa ilalim, kailangan mong lumapit ng marahan na parang isang mangangaso. Yumuko ka ng kaunti, huwag gumawa ng malalakas na hakbang, at iwasang gumamit ng mga damit na matitingkad ang kulay. Bago ka pa man makarating sa mismong gilid, subukan mo nang ihulog ang pain mo mula sa malayo papunta sa paanan mo. Oo, ibabato mo ang pain patungo sa gilid habang ikaw ay medyo malayo pa sa tubig. Sa ganitong paraan, hindi ka pa nakikita ng isda pero nandoon na ang pagkain sa harap nila. Ang pagkakaroon ng disiplina sa paglapit sa tubig ay nagpapataas ng porsyento ng iyong huli dahil hindi mo nabulabog ang isda na nasa paanan mo lamang. Isa pang malaking bentahe ng pangingista sa malapit ay ang kontrol sa presentasyon ng pain. Kapag ibinato mo ang pain mo ng ilang daang metro ang layo, halos wala ka ng kontrol kung paano ito gagalaw sa ilalim. Nakadepende ka na lamang kung saan ito dadalhin ng agos. Madalas, nagmumukhang hindi natural ang galaw ng pain na nakakabit sa napakahabang linya at mabigat na tingga. Ngunit kung nangingisda ka ng malapit, madali mong maartehan ang galaw ng pamingwit. Pwede mong bigyan ng maliliit na pagigting ang pain para magmukhang nasugat ang insekto o naghihingalong isda. Mas nakikita mo rin kung may mga sagabal tulad ng bato na kailangan mong iwasan. Ang natural na presentasyon ng pagkain ang pinakamabilis na paraan para lokohin ang isang malaki at matalinong isda. At makakamit mo lamang ang saktong presentasyon na ito kung ikaw ay nangingisda sa distansyang kaya mong kontrolin ng buo. Maraming mangingisda ang iniiwasan ng pagbato sa gilid dahil sa takot na sumabit o masabid ang kanilang kawil sa mga sanga, damo o mga basura. Mas gusto nila ang malinis na tubig sa kalagitnaan. Naiintindihan ko ang pagkadismaya kapag napapatid ang linya dahil sa sabit. Pero kailangan nating tanggapin na kung nasaan ang sabit, naroon ang isda. Ang mga sagabal na ito ang eksaktong dahilan kung bakit nagpupuntahan ang mga isda sa gilid. Imbes na matakot sa mga sabit, kailangan nating ayusin ang ating gamit. Gumamit ng mga kawil na hindi madaling sumabit tulad ng weedless hooks, o kaya ay gumamit ng mas matibay na linya kung plano mong mangisda malapit sa mga nakalubog na kahoy. Ang kaunting abala sa pag-aalis ng sabit ay napakaliit na sakripisyo kapalit ng pagkakataong makasungkit ng dambuhalang isda na nagkukubli sa ilalim nito. Huwag matakot sa maduming parte ng tubig dahil diyan nagtatago ang tunay na premyo. Ang pagpapalit ng kaisipan mula sa malayo ang pagbato tungo sa madiskarteng pagbato sa malapit ay isang proseso. Hindi ibig sabihin nito ay hindi ka na kailanman babato ng malayo. Ang tamang diskarte kapag dumating ka sa pwesto ay ang paggamit ng fan casting method na nagsisimula sa pinakamalapit. Unahin mong tikman ang tubig sa harap ng mga paa mo. Saka mo subukan ang gawing kaliwa at kanan ng pampang. Kapag wala talagang kagat matapos ang masusing pagpapakita ng pain sa gilid, saka mo unti-unting layuan ang iyong bato. Ngunit wag na wag mong lalaktawan ang mga unang hakbang sa gilid. Ang pangingisda ay isang sining ng pag-obserba at pag-unawa sa kalikasan. Hindi ito paramihan ng gamit o paligsahan sa pagbato. Kapag natutunan mong irespeto ang tahimik at mababaw na tubig sa paanan mo,
Magugulat ka na lang isang araw dahil ang tropeo na matagal mo nang pinapangarap ay nanghihingi lang pala ng atensyon sa ilalim ng iyong mga sapatos. Bilang pagbubuod, mga boss at mga kapwa mangingisda, ang pangingisda ay hindi palaging nangangailangan ng labis na lakas at pinakamalayong distansya. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagpapabukya sa atin ay ang bulag na paniniwala na ang malaking isda ay palaging nasa gitna at nasa pinakamalalim na bahagi. Nakita natin kung paano ginagawa ng mga isda ang gilid ng tubig bilang kanilang pangunahing lugar para maghanap ng pagkain, magtago sa mga istruktura at mang-ambush ng kanilang biktima. Ang nakakagulat at pinakanakakatawang katotohanan ay sa bawat pagpilit nating ibato ang pain ng pinakamalayo, madalas nating tinatapakan mismo ang lugar kung saan nagtatago ang mga dambuhalang isda. Oo, minsan sa ating pagmamadali, pisikal nating natataboy ang isdang huhulihin sana natin dahil sa ingay ng ating mga yabag sa mismong pampang. Nakakapagpabago ito ng pananaw, hindi ba? Ang pagunawang ito ay maaaring makapagpaiba sa iyong buong diskarte sa susunod na pagbisita mo sa tubig. Simulan mo sa malapit, maging tahimik, basahin ang kalikasan, at obserbahan ang mga galaw sa iyong paanan bago ka tumingin sa malayo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Kung natutunan mo ang bagong diskarteng ito at gusto mo pang makakuha ng iba pang sikreto sa pangingisda, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang like button. Gusto ko ring malaman ang opinyon ninyo. Naranasan nyo na bang makahuli ng malaking isda habang malapit na sa pampang ang inyong pain? O ikaw ba yung tipong laging naghahabol sa gitna? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga kwento at pag-usapan natin yan.